Hello Pilipinas, hello costume. Yan. Mga kumakalat sa media ngayon na about dyan sa pagbabayad daw ng tax sa mga balikbayan box. So, isa rin ako sa mga nagrereklamo nga dahil hindi rin ako pa makakapayag na bubuksan yung mga boxes namin na dumadating dyan sa Pilipinas. Kasi kung tutuusin sir, makinig kayo mga taga-custom kayo Kung tutuusin, bago pa namin mapuno yung mga boxes namin ng laman ng mga box na yan, box pa lang may bayad na. Plus, yung pagpapadala, tsaka yung laman ng mga box ng mga noodles, etc., chocolate, kung ano-ano pa. Pag-aari namin yan, tsaka kunting bagay lang yan. Lalagyan nyo pa ng tax. Mahiya naman kayo. Yeah? Kung tutuusin, pinaghirapan po yan ng isang OFW. Huwag nyo na pong pakialaman. Bigyan nyo naman po kami ng privacy. Kasi, hindi naman po maganda yan na mauuna pa kayong magbubukas kaysa sa mga mahal namin sa buhay. Kung tutuusin, ano lang naman yung nandyan na laman ng mga boxes namin? Shampoo, noodles, chocolate, mapasaya lang yung mga mahal namin sa buhay, tapos pakikialaman nyo pa, bubuksan nyo pa, tapos pagdating sa mga mahal namin sa buhay, pag may nawala, anong sasabihin nyo? Kompleto yan na pinadala nyo. Sinong kumuha? Alangan na, yung delivery nyo, kung sinong magdi-deliver ng padala namin na mga boxes na yan. Mahiya naman kayo sir, kasi kung tutuusin, kunting bagay lang ho yan hindi nyo na dapat pinapakialaman. Kung yung isipin nyo kaya yung mga nangungurakot, yung mga nagnanakaw ng kaban ng bayan, yan ang unahin nyong asikasuhin dyan sa Pilipinas na wala nang ginawa kundi ang mabasa ko at mapanood ko sa media na kung paano lantaran mangurakot ang mga gobyerno natin, mga namumuno dyan sa Pilipinas. Tsaka yung mga pagnanakaw, kung ano-ano, rapist, nagkalat, kung ano-ano dyan. Yan ang unahin nyo sir, hindi kami ang pagdiskitahan yung mga OFW. Nakakahiya na kayo Kami lang, kami na mga OFW na tinawag nyong bayani ng Pilipinas. Bayani ba yun yung tawag nyo sa amin kung hindi nyo nga kami kayang irespeto sa mga boxes lang na yan? Nakakahiya sir. Mahiya naman kayo sa sarili nyo kasi hindi kami nag-iipon na ipapadala namin na ang pagdating dyan, sa custom lang ang unang magbubukas ng mga boxes namin. Nakita ko dyan sa isang pinadala dyan sa kung paano nyo buksan yung box. Ang anong laman na nakita nyo? Diba? Sabon? Diba may downy pa nga May noodles lang. Tapos lalagyan nyo lang ng tax. Mahiya naman kayo sir, kunting bagay lang yun para sa aming mga OFW. Kunting respeto pwede. Yeah, kasi nakakahiya Paano na nang iisipin namin mga taga-OFW, mga OFW dito na nagtatrabaho, nagpapakahirap. Kung hindi kami magpadala, nakakatulong din po yun ng ekonomiya ng bansa natin. Yung mga remittances na lang po namin, kumikita na po kayo dyan. At yung mga pinapadala namin, may tax na po yan Hindi po ba kayo naaawa sa amin? Yung iba, nagpapakahirap magtrabaho. Tas kunti na nga lang yung sinasahod, iniipon pa yun para malagyan lang at mabigyan yung mga mahal nila sa buhay, mapasaya man lang. Kasi yun lang naman po yung kaligayahan namin bilang isang OFW, yung mapasaya yung pamilya namin, di ba? So, doon lang sir, isipin nyo na lang yung hirap namin bilang isang mga OFW dito. Yeah, kasi nakakahiya Yung pangungurakot nyo, hindi nyo naiisip, pero yung mga OFW na mga boxes, iniisip, iniintindi nyo, binubuksan, pinakikialaman, mga pakialamero kayo. Mahiya kayo. Uunahin nyo pang pakialaman yung mga boxes namin kaysa sa mga nagnanakaw dyan, mga rapists, mga kung ano-ano, nangungurakot lang ng mga kaban ng bayan. Unahin nyo ho yan, wag kami ang mga inuuna nyo, kasi kami nga ang nakakatulong sa bansa, para umunlad ang Pilipinas. Tapos pinapakialaman nyo yung mga boxes namin, lalagyan ng tax. Ano yan? Kagaya nyan. Nung umuwi nga ako, nagrereklamo ako, pati yan, sinasabing tourist ako. Nagbayad pa ulit ako ng tax, plus entrance fee. Ano yun? Lahat yun saan napupunta? Sige nga. Ninanakaw yun nyo lang din naman yun Kagaya nyan, yung 550 na terminal fee na tinatawag nila dyan sa airport na yan. Kung kunting bagay nga lang ho yan sa mga OFW, bibigyan nyo pa sila ng terminal fee. Kagaya ko, nakipagtalo pa ako dahil sasabihin nila, magbayad ka kasi
ano, tourist ka. Anong tourist ako? Wala pa nga akong Netherlands passport, tourist na. Hello? Nakakabwisit kayo sa totoo lang. Nakakagigil kayo. Kasi kung tutuusin, yung mga kinikita nyo sa aming mga OFW, nagpapakahirap. Tapos pag may nangyari sa mga OFW, ang hirap nyo pang aksyonan. Yung mga nagmamakaawa, naghihingi ng mga tulong sa kung saan-saan, especially sa Middle East, hindi nyo matulungan. Sasabihin nyo, ganito malaki, mahaba ang proseso. So ano yan? Ganun na lang sir, ang ginagawa nyo sa amin. Yung presidente natin ng Pilipinas, gawan nyo ho yan ng paraan. Kasi hindi ho kami papayag. Pipetisyonan namin lahat yan. Yung mga ginagawa nyo, hindi kami papayag na ganun lang na kami mga OFW na tinawag nyong bayani ng bansang Pilipinas. Tapos pakikialaman nyo yung mga box namin, mga walang ya kayo, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Mahiya naman po kayo sa sarili nyo, no? Kasi sa totoo lang, yung mga boxes namin, privacy namin yan bilang isang OFW, wag nyong pakialaman yan. Nakakabwisit. Ang dami-dami kong napapanood, nakakabwisit talaga. Ang dami-dami kong napapanood, mga videos kung ano-ano, na yung pagbubukas ng ang dami-daming mga taga kung saan-saan ng lugar. So, ano pa? Ano pang mga iisipin naming mga OFW? Na ang mga box namin nangingialam lang mga taga-custom? Hindi na lang kaya kami magpadala. Nang kung tignan natin kung anong maipapasok ng ekonomiya ng Pilipinas, kung anong maitutulong namin. Tinawag nyo pa kaming OFW, tapos ang gagawin nyo lang, ganyan. Kung itutulong nyo na lang sa amin yan, kasi yung iba nga, nagkukudkud lang dyan sa mga kubeta, kung ano-ano, naglilinis, nag-aalaga ng napakabwisit na mga inaalagaan yung mga ibang pamilya, tapos yung ibang sariling pamilya nila, hindi nila naaalagaan dahil nga, kulang tayo ng trabaho dyan sa Pilipinas, kaya nangingibang bansa yung mga kapwa nating mga Pilipino. Tapos ganyan lang, isusukli nyo sa amin, mga boxes, binubuksan nyo, mga buwisit kayo, nakakagigil kayo. Pakialaman nyo yung mga buhay nyo, yung mga pagnanakaw ng kaban ng bayan. Yan ang unahin nyo, hindi kami na mga OFW na pati mga boxes na napakaliliit na bagay ang laman, ibubuksan nyo pa. Kahit yung mga terminal fee, dapat alisin na yan. Dahil 550 lang yan. Ano lang yan? Kumpara nyo sa mga ninanakaw nyo sa mga gobyerno. Tsaka yung mga tourist fee na yan, kung ano-ano. Di pa nga ako Netherlands passport. Tourist daw ako. Pinagbayad ako ng 1,200 pa yun. Ano yan? Pag nanakaw yan, lahat-lahat na lang nakakabwisit. Tapos ang sistema nyo pa sa airport, ang pangit-pangit, hindi ko maintindihan. Kung saan-saan kayo tinuturo. Tapos makikita ko lang sa media, yung mga terminal na pinupuntahan mo, tapos pinupost nila sa Facebook, naglalaro ng Candy Crush. Hello? Magtrabaho kayo, no? Hindi yung kumikita kayo sa amin. Nakakatulong kami. Hindi kami mga lang. So, wag niyong pakikialaman yung mga bagay na hindi sa inyo. Pakialaman nyo yung trabaho nyo ng maayos lang. Huwag yung mga boxes na yan. Kung gusto nyo, dalhin nyo, pag dumating yan sa Pilipinas yung mga boxes namin, dalhin nyo sa mga mahal namin sa buhay. Doon nyo nabuksan para makita nyo kung may illegal doon o wala. Kasi ang sinasabi nyo doon, may illegal. Visit kayo. Kayo nga dyan ang gumagawa ng illegal, hindi naman kami. Halos nga yung iba na namamatay na. Hindi nyo pa alam kung ano nangyayari sa mga employer nila, kung anong ginagawa ng employer sa kanila. Hindi nyo man lang matulungan. Sasabihin nyo, mahaba-habang proseso. Mga visit kayo. Unahin nyo yung mga OFW na nakakatulong ng ekonomiya natin. Hindi yung mga boxes lang na kung anong laman lang yan. Pakikialaman nyo pa. Nakakagigil kayo. Mga rapists, kung ano-ano. Ang dami-daming mga nangyayari sa Pilipinas. Unahin nyo yan, wag kami na nagtatrabaho para may maipadala kami sa mga mahal namin sa buhay. Magkano lang yung ibang sweldo ng OFW dyan? Yung iba nga, 15,000 lang pag kinonvert mo yan sa peso. Tapos kukuhanin nyo pa ng tax. Mga gago kayo, mag-isip-isip kayo ha.
Kasi nakakabwisit, nakakagigil. Yung iba, sinasabi, wag na tayong magpadala. Yung iba nga, pag dumadating dyan sa Pilipinas yung mga boxes nila, yung iba wala na, expired na dahil sa tagal, dahil iipunin pa yan. Oh, tapos lalagyan nyo pa ng tax. Hindi na nga halos makain. Mga hindi kayo nag-iisip, mga taga-custom kayo, nakakahiya kayo. Kayo na lang lagi ang pinag-uusapan. Pag kumalat yan sa media, anong sasabihin ng mga ibang tao? Anong iisipin ng ibang bansa? Pilipinas na naman. Pilipinas na naman. Wala nang ginawa. Nakakahiya nga tayo kasi ang lagi na lang sinasabi, mayaman ang Pilipinas, pero corruption lang kasi ang kung hindi lang nangungurap ang mga gobyerno, mga namumuno sa gobyerno. Mayaman ang Pilipinas, sa totoo lang. Kahit hindi na sana kami mangibang bansa, kung mabigyan nyo kami ng bawat trabaho ng mga OFW dyan, hindi na namin kailangan mangibang bansa, hindi na namin kailangan maiwan ang mga mahal namin sa buhay para dyan, sa trabaho. Walang trabaho So saan ang pupunta ng mga kababayan natin? Maghahanap ng trabaho. Pupunta kahit aalukin na lang, kahit kung ano-ano na lang dyan. Yung iba pa nga, mapapahamak pa. Tapos yan lang, papadala ng mga box, pakikialaman pa. Mga visit. Huwag kayong ano-ano dyan umayos-ayos kayo Nakakagigil kayo, mga taga-custom kayo. Tapos pag may nawala, pag pinadala, pag may nawala sa box, sasabihin nyo, kompleto yung pinadala, kahit kulang. Mga visit kayo Tapos sasabihin nyo, kompleto naman Anong kompleto? Tapos kinuha nyo na lang yung iba. Dati pa yan, gawain nyo, di ba? Di ba? Nangunguha kayo ng mga, pati nga sa mga eroplano lantaran na yung pagbubukas nyo ng mga box, mga namin, mga bagahe namin, mga pakialamero, na nakawin lang kung anong meron. Yun na kayo naawa. Pinaghirapan namin yun. Nagsikap kayo, magtrabaho kayo para hindi rin kayo magnanakaw. Mga magnanakaw kayo, mga visit. Kakabwisit kayo umayos kayo dyan